pagbibisyo, vape. Yung- Sabi nila, okay lang vape kasi hindi naman ano daw. Hindi, ganoon din yun eh. Diba, kung mayroon tayong isang kaluluwa Yun, na madadala. Panginoon, sabi niya, libo-libong Libo-libong mga anghel, no? ang nagkakatuwaan sa langit. Kaya sabi ni San Pablo, sikapin natin na magawa yung kalooban ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Maday tayo ti Apo, makangag tema ti may isang episode which is our number 3 Bible study dito sa Orasyon TV broadcast dito sa the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, ayaan ninyong baguhin ang Diyos ng iyong pag-iisip upang maunawan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin po ang kanyang pagkabasa ng kanyang salita. Ito naman, sa unang panahon, ang pagkaintindi ko dito, Brother John, Pastora, Juan, ang alam ko na pagsamba, worship, to give glory to the Lord, parang ang alam ko lang, yung mga gawain lang sa Juan, gawain sa loob ng church building. Eh, nung nabasa ko yung nabasa ko at meron akong napakinggan doon sa Gawa chapter 17 verse 24, na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay hindi tumatahan sa mga ginawa ng kamay ng tao. So, doon ako nagsimula na ang mga bahay-sambahan pala ay bahay panalangin lang at bahay-sambahan lang at hindi bahay ng Diyos. Kasi nga dito, mayroong conclusion na salita ni Pablo ito, na ang mga bahay-sambahan ay hindi tumatahan ang Diyos doon sapagkat ito ay gawa ng kamay. At saka ang gusto niya na maging tahanan, which is our body, nasabi doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 19 na, did you know that your body is the temple of God? Yes. Kaya ang templo ng Diyos, which is our body, ito ang gusto niya na tahanan at siya ang magiging hari. So love yourself, love your body. Yes. Sabi ni Dr. Ana Toledo na pakinggan niyo ang inyong katawan. Kaya nga dapat ang ating in-intake, kinakain yung mga healthy foods para maging maayos sa ating katawan. Huwag nating pakainin na makasira sa ating Kumain katawan. tayo ng mga cell nutrition. Yung galing Swiss. Total Swiss. Kaya nga, ingatan natin ang templo ng Diyos because ang templo ng Diyos ay membro ng iglesia. Yes. At ang iglesia, ang pangulo ng iglesia, ulo ng iglesia ay ating Panginoong Hesukristo. At ang may-ari ng iglesia ay ating Panginoong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya sabi ng ating Panginoong Diyos noong nagbabautismo si Jesus doon sa Karahan Jordan, yung binastiman ni Juan Bautista, this is my son, whom shall I Please. Okay. Whom shall I place, sabi. So dito ako nalugod-lugod, dito ako masaya. Sapagkat nakikita niya ang kanyang anak, siya ang ulo ng iglesia, ang magmay-ari ang Diyos. Na ang membro ng iglesia ay ang templo ng Diyos. Na ang templo ng Diyos, tayong mga believers in Jesus Christ. Sapagkat ang ulo ng iglesia ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung gusto natin maging banal, maging pagarian tayo ng Diyos, we must accept the Lord Jesus Christ our Savior. Sapagkat siya lang ang tanging inihanda ng Diyos para tayo ay maligtas. Gusto ko pang bigyan ng kaunting dito sa verse 2. Yung be not conformed to this world sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, be not conformed to this world. Sa isang, para sa akin po, pagkaintindi ko sa isang tunay na Kristiyano, kapag ikaw ay isang Kristiyano na, may tatak ka na ng Panginoong Hesus eh. Yung dapat nakikita sa iyong kabanalan, na hindi ka dapat, halimbawa, sa mga teenager, Kristiyano ka, pero tadtad ka ng mga tato. Nakikaayon ka sa sanlibutan eh, usok yung tato eh. Naka-aritos, lalaki yan ha, pero naka-aritos, sa ilong pa.
yung the kind of music na kanilang pinapakinggan, mga rock music na mga kung ano-ano dyan. So, dito, ang sinasabi dito, hindi tayo dapat makiayon sa mga Gawaing sanlibutan. kung ano yung estilo ng sanlibutan, nakikistilo rin tayo, uso ganyan. Maging sa mga kababaihan, parang ganun din eh. Sa pananamit. Sa pananamit, sa kanilang mga estilo. I-enumerate nga natin yung mga gawaing image ng mga sanlibutan, ng mga gawaing sanlibutan. Number 1, yung tinasabi Tato. mong tato, kudlit. Yes. Noong Old Testament pala yan, ipinagbabawal na sa... Noon, ang tinatatuan lang yung mga ex-convict. O ngayon, hindi uso na ngayon. Naging uso na ngayon. Meron akong kakilalang pastor. Medyo bagito pa siya. May tato. Pastor daw siya. Hindi, Brad. Kasi nakalagay naman dito John 3:16. I love Jesus. Tsaka na, erasing ko rin yan. Ayun, yung mga kudlit, tato. Yung mga earrings. Sa babae, okay lang. Sa babae, okay lang. Sa lalaki, wag naman na. Kristyano kayo, ka na maglagay ng aritos sa Saka yung one pa, yung piercing. Ay. Yung piercing, yung binubutasan dito. Oh, grabe. Dito, sabi, may pusot pa Hindi maganda na maging image ng templo ng Diyos yun. Correct. Pagbibisyo. Bisyo, for example, yung vape, Vape. yung Sabi nila, okay lang vape kasi hindi naman ano daw. Hindi, ganoon din yun eh. May mga chemical din yun. Di po ba? Alak. Isa pa, yung paglalasing. Sabi doon sa proverbio, ang naglalasing daw, maag. Ano ba yung bobo? Yung daw. Ulol. Yun. Yung mga nakikisali sa mga gay. Ayan. Yung mga ganyan. Gay contest. Meron talagang mga, ano ba yung tawag yung feminine image. Yeah, Na in nature naman niya yun. Oo, talaga yung yun. malamyang kumilos. Yun. Pero hindi naman bakla. May lang. Pero hindi bakla. Lalaki yung ano. Meron ding lalaki na feminine. Meron ding lalaki ay babae na masculine din maggalaw. Pero babae siya. Pero babae siya. Hindi natin makuha yun. Pero yung mga ginagawa na ngayon, mga LGBT, mga ganyan. Hindi tayo dapat nakikiayon. Nakikiayon yan. Oo nga. So yun po ang sa akin dito. And be not conformed to this world. Na ipakita natin bilang tayo mga Kristiyano. Talagang Kristiyano tayo. Yun ba lang ang mga worldly activities na mga kwan? Katulad yung mga nakikipagsayaw sa mga kwan. Yan sa public places kaya nga ako. Katulad ng mga, yan naman ang nakairaman da nga. Sala-sala dito. Alam mo pala, meron nagsabi sa akin, yung dalawa daw, babae at saka lalaki, na hindi man magkakilala, andin sumasayaw daw sila. Sweet. Lalo sweet. Sweet na mga arakop kasi yan. Lagyan mo daw lang background na katre, tapos baliktarin mo na ganyan, para na sila magkahiga. Para sila magkahiga. So, bilang isang Kristiyano, dapat hindi tayo dapat ayon sa gawang mga sanlibutan. Kumbaga, nandun yung tatak Dapat nandun yung tatak natin bilang isang Kristiyano. At saka tulad dito, yung talagang worship talaga dito na sinasabi, yung tunay na pagsamba. Ang mga pagsamba sa mga ito, bago ka pastoral. Ito ang napansin ko. Alam nyo ba na mayroong survey na yung gastos daw sa mga church building at saka yung mga gamit sa loob pala. Ang laki daw na gastos ng church ministry. Compare sa mga paglaganap ng salita ng Diyos. So, it means to say, parang binibigyan ng pansin diin ng malaking atensyon sa gagastos sa pera, paggamit ng pera, doon sa pag-worship ng pagkanta, doon sa loob. Na, ang sinasabi dito, pero yan, wala namang problema yon. Kasali lang yan sa kwan. Kasali lang sa pagsamba. Pero ang sinasabi dito, na ang tunay na kalugod-lugod na pagsamba, sabi dito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Yung katawan natin, which is the temple of God, ito ang iharap natin sa presensya ng Diyos. Correct. Yung sinabi mo na walang piercing, walang tattoo, ganyan, walang mga ilang bisis na magpabilo. Maliban na lang Pastor, maliban na lang. May exemption. Kung bago ka naligtas, nung unbeliever ka pa, may tattoo ka na, ngayon nakakilala ka sa Panginoon, hindi mo na ma-erase yun Hindi mo ma-erase yun Okay lang, kasi nga, hindi ka pa nakakakilala nun Pero nung Kristiyano ka na, nagpatattoo ka pa, ibang usapan yun. Ito pala ang tunay na pagsamba. Kaya yung mga pagsamba na nakagisnan natin mula nung bata pa ako, ang alam ko na pagsamba,
yung nasa loob ka lang ng church building, Yung behave doon ka. sa mga ganyan. Ito pala yung you try to make something different of the image of God, which is the temple of God, God. which is your body. Tama. Ito ang gagawin natin, na ialay natin na buhay na handog. Hindi yung kagaya nung sinabi ko ka naman kanina, na saka lang natin ialay ang ating katawang lupa na ihandog. Kung Kung di naman kagulapay. himatayin na, wala nang kaya, I cannot able to do something good for the glory of God. Wala. So, yun. Habang tayo nabubuhay, habang tayo malakas pa, kailangan ibigay natin. Ipagamit na natin. Paggamit natin sa Panginoon. Kasi sa una nating topic kanina sa episo na ang layunin ng Diyos ay magawa natin yung kalooban. Kasi wala palang silbi yung mga ang dami nating ginawa. Katulad ng mga politikaw. Mga politikaw, ang dami nilang ginagawa na mga project, sa mga ayuda, di parang ang ganda. Pero ang motibo nila para makahikahit lang ng kwan. Botantes. Ng botante, mga ganyan. Kanilang mga motibo. Hindi layunin ng Diyos ng ganon, kundi sarili lang layunin. Hindi yun ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi ni San Pablo, sikapin natin na magawa yung kalooban ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Kaya dito, ialay natin ang ating sarili, which is our body, the temple of God, na May malakas, mabango, May kabanalan sa Oo, ganun. So dito po ang nakita ko ay 'di ba, mag-offer tayo ng sacrifice of praise sa Panginoon. Ano ba ang nakakapagpasaya sa Diyos? 'Di ba? Kung mayroon tayong isang kaluluwa Yun, na madadala sa madadala. Panginoon, sabi niya, Libo-libong mga anghel, ang nagkakatuwaan sa langit. So, gamitin natin ang ating sarili bilang templo ng banal na espiritu na ma-reach out natin ang mga makasalanan. Yun nga yung the lost soul. Yun nga ang reason ng Panginoon kaya siya nagpunta rito, 'di ba? Upang hanapin ang mga nawawala. Correct. Oh. Kaya na parito ang doktor ay para sa mga may sakit. Tama. Hindi doon sa mga banal, hindi doon sa mga kundi doon sa mga talagang nangangailangan ng tulong. Kaya tayo bilang templo ng banal na espiritu, i-offer natin ang ating sarili. At tulad niyan, pupunta tayo sa mga misyon, pupunta tayo sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, ipakilala natin sila kay Kristo. Iyon ang ating karapat dapat na pagsamba sa Panginoon. Kung may maakay tayo na isang kaluluwa, di ba ang sabi nga, yung mga abutin natin yung mga papunta na ng impyerno. O, iyon ang makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Sabi niya, banal at kalugod-lugod sa Diyos yung mga bagay na gagawin natin. At alam natin, pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, yun na nga ang pangako niya. Sabi niya, hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Correct. Kaya dito, yung ating mga sarili, ialay natin sa Panginoon. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, ini-encourage ang bawat isa, tayo na mga magkakapatid, tayo na nakakilala na kay Kristo, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, at ito ang dapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kaya tayo bilang templo ng Diyos, ingatan natin ang ating sarili na huwag tayong marumihan ng sanlibutan ito. Dahil tayo ay nilinis na nga ng Diyos sa kanyang dugo, nagsakripisyo na nga siya, kaya tayo ay isang buhay na patotoo. Amen. Na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay at ang ating misyon, ang ating layunin, mapasaya siya at kaya lang siya sasaya kung may isang kaluluwa na madadala tayo sa kanyang kaharian. Amen. Kaya napakaganda dahil kasi nga libo-libong anghel ang nagkakatuwaan sa langit dahil doon sa kaluluwang Tsaka karagdagan po dyan, Pastora, konting karagdagan po. Yung testimony natin bilang isang Kristiyano, napakahalaga po yan. Na sa isang community, tayo yung tinitignan ng ng sanlibutan binabasa tayo. Binabasa tayo. Konting mali mo lang, ganyan bang Kristiyano? Nag-aaway naman silang ganyan bang Kristiyano? Kaya, kumbaga doon yung iniingatan natin, yung ating testimony na talagang, kaya mahirap din kung sabi na, madali maging Kristiyano. Totoo, masaya, pero hindi ganun kadali. Kasi kumbaga, ingat na ingat ka na huwag kang mapuna ng iyong mga unbeliever. Opo. Sa totoo lang, bago tayo magbigay ng conclusion na, kayo mag-alas 10 na. Wow. Sa totoo lang ko, napapansin ko dito sa ikalawa, verse 1, yung na huwag isang ayon sa mundong ito. Alam nyo, hindi na tayo lalayo sa ibang bansa na. Dito sa Pilipinas, ang daluyan ng makasanlibutan sa mundong ito, which is on the side of the government. Nandyan ang mga kamundo at saka sanlibutan. Kaya tignan nyo, si San Pablo, galing siya sa templo. Ang templo noon,
sila ang nag-handle ng gobyerno nila. Pero, nung panahon na umakyat na ang ating Panginoong Hesukristo, doon sa langit, itong mga follower of Jesus Christ, sa mga disipulo niya, itong mga apostol na ito, humiwilay sila sa templo. Humiwilay sila. Kaya nga si Pablo, dating Hudyo siya. Siya ay Romano. Pero, iniwanan niya ang posisyon niya sa templo. Pumunta sa iglesia. Iglesia ng Diyos. Nakianib siya doon. Kaya nga hiwalay. Katulad dito sa atin. Dito sa Pilipinas. Alam niyo, Juan, pag ikaw ay isang iglesia dito, iglesia ng Diyos, or which is the church now, kaya nga mayroong separate ng government, And religion. constitution, and the religion. Kaya kung ikaw, na nasa group, sektor ng relihiyon, at nakikisang-ayon ka sa mga programa ng gobyerno, makontaminate ka, pastora. Kasi daluyan yan na eh. Katulad sa amin na, dito sa Santa Maria. Noong every time na wala akong natandaan na naging kapitan dito mula nung nawala si Marcos, na walang kapitan, halos lahat sila na kapitan, nagpatronize sila ng mga gay festival. Nung isang gabi, yan na sila. Gay festival. Ninanakaw nila ang pira ng bayan niya, ng barangay. Kasi gumagastos sila eh. At saka, Pastor, tubatin lang ha, isa sa daluyan ng mga kabunduhan Gobyerno. ay ang media. Bukod sa gobyerno, yung media. Yung media, yung mga entertainment group. Di ba ang korupsyon nasa gobyerno? Yan naman talaga. Hindi naman lihim sa atin yan. Hindi naman lihim na atin yan. Kaya nga, si Pablo noon, pumunta sa mga iglesia doon sa early church. Kasi yung mga Hudyo na born again. Yung mga Hintil, hindi naman sila kaanib sa Hudyo. Pero na born again sila. Yung mga Hudyo, ang ibinibigay nila sa templo, 110. Tithes lang nila. Tithes lang. Pero ang ibinibigay ng mga Hudyo at saka mga Hintil doon sa iglesia, sa early church, buong buo. So parang nagsilo sila. Nagsilo sila. Kaya nga, tayo, this is a message to all of you, o lahat ng mga believers of Jesus Christ, sa mga iglesia ngayon, na sikapin natin na makapamuhay ng salita ng Diyos na maging tayong banal, na hindi tayo nakikianib sa takbo ng gobyerno o takbo ng mundong ito. Kasi karamihan, sila na magpapatronize. Sila nang bibigay na, lalo na yung mga piyesta. Sa gobyerno, wala namang piyesta dyan. Sila lang naman ang umagaw sila ng piyesta sa church, sa iglesia. Noon sa amin sa Mindanao, walang pakialam ang piyesta, ang mayor sa piyesta sa simbahan. Wala. Wala. Bakit ngayon dito sa Pangasinan, inagaw naman nila ang piyesta na. Naging municipal piyesta na. Oo nga. Naging town piyesta na. Noon sa Katoliko, piyesta ng patron. Kaya nga, sabi din ni San Pablo, huwag kayong makipagsang-ayon sa takbo ng mundong ito. Alam natin ang mga ang takbo ng mundong ito sa gobyerno. Kasi nandyan na lahat eh. Nagpatronize sila sa yung mga ganyan na mga gawain. Pagkatapos ng Thanksgiving. Pagkatapos ng Thanksgiving, definitely panalay, nandun si Mayor, Vice Mayor, nandun sila, mga gagawad. Pagkatapos ng gabi yan, sa sunod na gabi, San Miguel, inuman. Nangyari sa barangay namin yun. Inuman. Kaya nga, I will encourage everybody to be with the Holy Spirit. Sana makumbik tayo ng Panginoon, ng Holy Spirit na hindi tayo makipagsang-ayon sa takbo ng mundong ito. Yes. Dapat alam natin yung mga Limitasyon natin bilang limitasyon at saka yung mga pangkat ng mga gumagawa ng salibutan. Mga takbo ng mundong ito. Correct. Tignan mo. Di ba sabi mo kanina na kailangan ang mga nasanlibutan makikita tayo? Paano tayo makikita kung nakianib na tayo sa kanila? May distinction dapat dapat meron. May distinction tayo. Makikita, yung pananamit pa lang, Kristiyano to. Ganun ba, Pastor? Kaya nga. Yung kilos mo pa lang, kailangan makikita tayo. Kaya ibig sabihin, kasi kung nandun tayo, hindi na tayo makikita. Kasi paano maging malalang Kristiyano kung kaya sabi din nakikiayon yung ka? mga iba, punta tayo doon. Kaya marami din magkandidato ng mga pastor kasi gusto nila na parang doon. Correct. At ako man na, naging kami yun. Okay. Magbigay tayo ng conclusion, Pastor. So ngayon po, nakita po natin dito na, ayun na, sabi niya sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, ang Diyos ay babaguhin ang ating pag-iisip. Kaya nga sabi niya, we have the mind of Christ. Tandaan natin, kung tayo bilang mga Kristiyano ay alam nating templo tayo ng Banal na Espiritu,
tapos ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin, bakit tayo makikisalamuha sa mga taong gano'n ang mga ginagawa na against the will of God? O, di ba? Kaya nga, ano ba ang nakita nila doon sa Sodom at Gomorrah? Di ba nagagalit nga si Lot doon sa mga nangyayari sa kapaligiran niya? Kaya nakita natin na sino ang naligtas, di ba? Si Lot lang at yung kanyang dalawang anak. Pero ang plano ng Diyos ay yung buong pamilya ni Lot sana. Pero dahil nga nakiayon sila sa sanlibutan, o anong nangyari? O di ba napahamak sila? Kaya tayo, huwag tayong makiayon. Talagang nakita natin yung sanlibutan, yung kapaligiran natin, ganun ang ginagawa. Huwag tayong sumali-sali sa kanila. Dahil alam naman natin na ang Diyos ay nakatingin sa mga taong pinili niya, hinirang niya, at yun na nga, na kailangan, sabi niya, sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kung nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo, siyempre yung kapurihan ng Diyos at kalooban ng Diyos ang dapat nating gagawin. Parang gano'n lang po yan eh. Sa maikling pananalita, bilang isang Kristiyano, be different. Maging kakaiba ka. Kakaiba ka in a sense na makikita nila na nagniningning ka eh. Makikita nila na ikaw ay kakaiba in a way na ikaw hindi ka nakikisang-ayon sa kanila. Iba ito. May ano to, may something dito. Makikita din katuwiran mo, yung kaibahan mo sa sanlibutan, the way you talk, the way you dress, the way you mingle with people, parang ganun po. Para sa akin talaga, napakahalaga po na bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat nakikikomporme o nakikiayon sa mga taga-sanlibutan. So, Amen. po. Amen. Yan po, nagtatapos ang aming pagbabahagi ng salita ng Diyos sa inyo, sa mga online listener. Purihin pang Panginoon. Kaya po Diyos, timang bendisyon na kayo. Next time around, sa inyo na naman ang Orasyon TV broadcast.